So yun, magandang araw mga lods, no? Yeah, this is Legendary TV. So for today's video mga lodi ay meron tayong pag-uusapan. Ayan, so patungkol sa sprocket na 1434. So marami kasi nagsasabi mga lodi dun sa comment section na gusto ko lang ipaliwanag sa inyo, no, yung mga comment doon sa natin, sa mga video natin. So ang sabi nila, ang 1434 ay mabilis daw makasira ng makina. So sa sprocket na 1434. So yun ang pag-uusapan natin ngayong araw mga lodi. So based sa experience ko mga lods, ay 5 years na tong gamit kong Smash. At hindi rin po ako nagpapalit ng sprocket combination. So lagi kong ginagamit na sprocket ay 1434. So marami nagsasabi sa motor ko, kasi 5 years na nga, ay parang brand new pa rin yung tunog. So ano nga ba yung pinaka the best na sikreto doon sa makina natin? So marami kasi nagsasabi na mabilis daw masira yung makina natin, mabilis uunat yung mga camshaft. Ayan, so alam nyo mga lodi, ay nakadepende po talaga yan kung paano natin gamitin yung motor natin, kung paano natin aalagaan yung motor natin mga lodi. So mabilis po talaga yan masira kapag pabara-bara tayo gagamit. So sabi nila kasi ang 1434 high speed nga, pero hirap naman sa akyatin, hirap kapag may angkas, mabagal daw kapag may angkas. Sobrang walang lakas daw kapag akyatin. So yes naman mga lodi, ay tama naman yun yung mga comment ninyo. So ito mga lodi, no, ang 1434 or yung mga Smash, ayan, i-example na lang natin yung ating Smash 115. So pag naka 1434, hirap po talaga sa akyatin. Yes, totoo po yun. So sabi nila mabilis makasira ng makina. Doon tayo ang hindi ako doon kumpensido mga lodi na mabilis masira yung motor natin dahil lang sa sprocket combination. So wala po kinalaman yung sprocket sa loob ng makina natin. Tama? So masisira kasi yung makina natin kapag hindi natin inalagaan ng change oil mga lodi, tune up, kung paano natin i-treatment or alagaan yung makina natin. So alam niyo man yung motor natin mga lodi, ay nabubuhay yung makina natin dahil sa mga langis na nilalagay natin. So minsan possible na mali yung mga langis na nilalagay nyo. So yung langis na para sa scooter, yun ay nailalagay nyo minsan, di ba? So kapag mali na yung oil na ginamit yung mga lodi, possible na merong masisira sa loob ng mga gearings natin, sa loob ng mga makina natin. So ang Smash mga lodi, kahit na nahihirapan niya sa akyatin gamit ng high speed sprocket combination, yung kanyang first gear at saka second gear mga lodi, sobrang lakas po yan sa akyatin. Hindi po basta-basta atras yung mga motor natin. So unless kapag hindi ka talaga marunong maglaro ng engine mo, possible na may masisira sa motor mo, di ba? Tinatamad ka magbawas kasi gusto mo piga ka lang ng piga mga lodi. So hindi po ganun. Kapag isang rider ay nararamdaman po natin, kahit sa ultimong pagpiga natin, ay ramdam din po natin yung motor natin kung nahihirapan o hindi, di ba? So malaking bagay kasi mga lodi kapag maalaga ka sa motor mo. So halimbawa nahihirapan na yung motor mo sa akyatin kasi may angkas ka, naka 1434 ka, naka high speed sprocket ka. Siyempre ang unang mindset na gagawin mo, magbabawas ka ng gear mo para hindi mahirapan sa akyatin yung motor natin. Ganun lang po yun mga lodi, no? Tapos siyempre alagaan natin ng langis. So hindi porke na naka-change oil tayo mga lodi ay okay na yung makina natin. Minsan tingnan din po natin yung mga oil code na ginagamit natin, kung pwede ba sa manual or para ba ito sa manual, para ba sa scooter automatic. So dapat beware din po tayo, no mga lodi. So make sure na makakapag-tune up tayo ng
2 times a year, no? Para ma-check natin yung mga umaalog na sa loob ng makina natin. Kailangan natin ipa-check up yun. So hindi po tayo naniniwala doon na mabilis masira yung makina natin dahil lang sa sprocket na ginagamit natin. So kung alam nyo naman na maraming akyatin doon sa inyo mga lodi, ay bakit ka gagamit ng 1434, di ba? Nakadepende po kasi yan kung saan o ano yung dinadaanan natin na kalsada. Kung mas maraming patag, mas the best na naka high speed ka. Pero kung mas maraming mga akyatin, mas okay kapag naka-stock ka lang na sprocket, kasi mas malakas yun sa akyatin. Kasi dito sa amin, kaya hindi natin pwedeng ikumpara yung lugar nyo at lugar namin mga lodi, no? Nakadepende po yan sa lugar na dinadaanan natin. So yun lang mga lodi, no? Sana na paliwanag natin ng maayos kung bakit ganun yung sinasabi ng iba, ganun yung comment nila sa atin. So nakadepende po yan sa disiplina ng rider kung paano natin gamitin yung motor natin. Sa akin, mag-6 na taon na yung Smash natin, pero marami nagsasabi na halos walang ingay yung makina natin, walang kalansing, dahil sa tamang oil yung ginagamit ko mga lodi. Nakabase lang po ako lagi doon sa ating manual. So wag nating gawan ng mga kung ano-anong kwento yung mga sprocket na yan, no? Dahil lang sa sprocket natin ay marami masisira. Nasa tamang disiplina lang po yan ng rider kung paano alagaan yung gamit or alagaan yung makina natin mga lodi. Alagaan nyo po yan sa langis mga lodi, no? Alagaan sa change oil, wag nyo yung tipirin yung makina nyo. So kung may mga pera-pera lang kayo, yung mga mamahaling oil na swak lang sa budget natin at swak din doon sa gusto ng makina natin mga lodi. So gusto ko lang i-share sa inyo, since day 1 naka 1434 lang ako, tapos semi-synthetic oil lang po yung lagi kong ginagamit dito sa makina ko. Yung oil na ginagamit ko from Suzuki oil lang po. So kung mayroon po sa ibang kumpanya na semi-synthetic oil na same yung quality, magkaiba lang ng brand, ay goods na po yan mga lodi para sa inyong mga makina. So yun lang mga lodi, this is Legendary TV, no? Kung may nasabi man akong mali doon, i-comment nyo lang, i-correct nyo lang ako mga lodi, ay itatanggapin natin yan. So sana sa mga bagong riders dyan, no? Mga rider na mayroong bagong motor na hindi pa alam, wala pang idea regarding sa mga motor, mga lodi, nasa tamang channel po kayo na pwede nyong mapagtanungan. Pwede nyo po akong i-PM mga lodi kung may mga katanungan po kayo, sasagutin po natin yan na isa-isa. So yan lang mga lodi, no? Ride safe po sa inyo lahat, ingat po, peace out.